Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang The Garfield Movie. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula kay Garfield, isang tamad na pas ang kulay kahel na mahilig sa pagkain. Karaniwan siyang umo-order ng pizza gamit ang delivery drone na tinawag niyang hinaharap ng paghahatid ng pagkain. Ngunit lahat ay may simula, kaya't napagdesisyonan niyang ikwento ang kanyang pinagmulan. Nagsimula ang lahat noong siya ay kuting pa lamang. Iniwan siya ng kanyang amang si Vic sa isang madilim na eskinita. Takot na takot si Garfield at tinawag ang kanyang ama, ngunit hindi ito bumalik. Sa kabila ng eskinita, napansin niya ang isang restorang may salaming pader na may napakasarap na menu. Tumawid siya sa kalsada patungong Italian restaurant, kung saan nakita niya ang isang binatang nagngangalang John Arbuckle na kumakain mag-isa. Naawa si John sa pasang pag-alagala at pinapasok niya si Garfield sa bintana matapos siyang mapahanga sa malalalim nitong mga mata. Agad namang nabuo ang koneksyon sa pagitan nila. Inalok ni John si Garfield ng pepperoni mula sa kanyang pizza, ngunit nilamon ni Garfield ang buong pizza sa loob lamang ng ilang segundo. Dahil sa labis niyang pagmamahal sa pagkain, kinain niya ang halos lahat ng makikita sa restaurant, kahit pa may kasalukuyang selebrasyon ng kaarawan. Nabahala si John at hinanap si Garfield, at kalaunan ay natagpuan niya ito sa isang kahon kung saan siya inilagay upang pigilan sa pagkain. Palihim niya itong inilabas sa kahon ng lasagna. Bagaman sinubukan ni John na iwasan si Garfield dahil bawal ang alagang hayop sa kanyang apartment, napagtanto niyang wala nang ibang mapupuntahan ang pusa. Naging emosyonal si Garfield, at dahil dito, hindi na napigilan ni John ang sarili kaya't inampun niya ito. Ngunit ayon kay Garfield, ito rin ang sandaling siya raw ang umampun kay John. Makalipas ang ilang linggo, lumipat si John sa mas malaking apartment para kay Garfield. Namuhay si Garfield na parang nasa langit, binigay sa kanya ni John ang lahat ng kanyang kailangan. Kalaunan ay inampun din ni John si Odie, isang aso, bilang kasamahan ni Garfield. Naging matalik na magkaibigan sina Odie at Garfield, sabay nilang ginagawa ang lahat. Ayon kay Garfield, perpekto na ang buhay nila, maliban tuwing Lunes, syempre. Lumaki si Garfield bilang isang malaking pusa, ngunit ang tila perpektong mundo nila ay biglang magugulo. Isang gabi, nagising si Garfield dahil sa gutom. Tinawag niya si Odie para sabay silang maghanap ng pagkain sa gitna ng gabi. Habang nagdadalawang isip kung ano ang kakainin, umorder siya ng halos kalahati ng laman ng refrigerator. Ngunit biglang lumitaw sa kusina ang dalawang asong sina Roland at Nolan. Natakot sina Garfield at Odie sa nakakatakot na anyo ng dalawang aso. Kinuha sila ng mga ito at dinala sa isang abandonadong lugar. Itinali silang pabaligtad ng ilang oras hanggang sa may lumitaw na taong nakatikip sa anino. Pinalaya sila ng misteryosong tao gamit ang isang paraan ng pagtakas. Tinawag siya nitong Junior, at agad na nakilala ni Garfield ang lalaki, si Vic, ang kanyang ama. Hindi natuwa si Garfield sa pagkikita nilang muli, dahil iniisip niyang tuluyan na siyang tinalikuran noon ni Vic. Bago pa man makapagpaliwanag si Vic, dumating ang masamang amo ni na Roland at Nolan, isang Persian cat na si Jinx. Inimbitahan niya si Vic sa hapunan at ikinwento ang kanyang pinagmulan. Ayon kay Jinx, gusto niyang maging tanyag na pusa na sinusundan ng paparazzi, pero nung sumali siya sa talent show, natakot siya at nabigo. Doon niya nakilala si Vic at ang grupo nito. Tinanggap siya ng mga ito at itinuring siyang pamilya. Kasama ang grupo ni Vic, nagnakaw sila ng maraming gatas mula sa isang bukid, sapat para tumagal ng ilang linggo. Ngunit nahuli si Jinx at dinala sa kulungan. Sinubukan siyang iligtas ni Vic pero hindi nagtagumpay. Sa bilangguan, nagdusa si Jinx, ngunit doon siya nakahanap ng layunin, ang maghayganti kay Vic. Nang makalaya siya sa tulong ni na Roland at Nolan, nalaman niyang si Garfield pala ang nawawalang anak ni Vic. Kaya't dinukot niya si Garfield para mahikayat si Vic na bumalik. Hiningi ni Garfield kay Jinx na bigyan ng pagkakataon si Vic na itama ang kanyang pagkakamali. Ang kapalit, kailangang magnakaw si Vic ng isang kariton ng gatas para sa bawat araw na nakakulong si Jinx, higit 6,000 kariton. Kailangan din niyang pumunta sa parehong lugar kung saan siya tumalikod noon kay Jinx, at dapat ay kasama niya sina Garfield at Odie, kung hindi ay papatayin sila ng mga tauhan ni Jinx. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang alagad, ngunit upang patunayan ang kanyang seryosong banta, kinain ni Jinx ang isang ibon na kasabwat din sa pagdukot kay Garfield at Odie. Binigyan sila ng 72 oras para tuparin ang utos, kung hindi ay mararanasan nila ang kanyang puot.
Galit na galit si Garfield sa ama dahil iniwan siya noon at ngayon ay isinasangkot pa siya sa krimen. Ngunit dahil wala na silang ibang opsyon, napilitan siyang sumama. Nilinaw niya kay Vic na pagkatapos ng kanilang misyon, maghihiwalay na sila. Tiniyak naman ni Vic na mabilis lang ito at walang dapat ipag-alala. Kinabukasan, nagising si John at napansin na nawawala sina Garfield at Audie. Lalo siyang kinabahan nang makita niyang may mga pagkain mula sa fridge na nagkalat. Agad niyang sinimulang hanapin si Garfield at tumawag sa mga awtoridad, ngunit buong araw lang siyang napako sa telepono. Samantala, sa tren, habang nagkakalkula si Garfield kung paano tatalon sa tren, pinatalsik siya ni Vic mula sa isang puno, dahilan upang siya'y magpagulong-gulong, tumama sa isang parade float na mukhang siya, at tuluyang bumagsak sa tambakan ng dumi sa loob ng tren. Habang nasa tren, nagtalo sina Vic at Garfield. Ayon kay Vic, kailangan niyang matuto ng mga kasanayang mahalaga sa totoong mundo, ngunit ayon kay Garfield, ayos naman ang kanyang buhay at hindi niya kailangan magnakaw sa dairy farm. Lalong nadismaya si Garfield at nagdesisyong layuan si Vic, pero inatake siya ng mga gagamba. Tinulungan siya ni Vic at sinabing ito ay bahagi ng dapat niyang matutunan. Dumating sila sa Lactose Farms para sa kanilang misyon. Patuloy pa ring binabantayan ni Roland at Nolan ang kilos nila. Sa kabila ng dami ng mga batang naglalaro at mga bagong sistema gaya ng electric fence, hindi naging madali ang plano. Habang sinusubukang makapasok, nakita nila si Du, ang isa sa mga mascot ng bukid, isang toro na ngayon nasa kalagayang depresyon. Binalaan ni Vic na huwag itong istorbohin. Nakikita ito bilang isang paraan para sa diplomasya, naniniwala siya na siya ang sagot para makapasok sila sa bukirin. Nilapitan niya ang baka at sinabing tagahanga siya nito at nangangailangan ng tulong. Sinabi ng baka na umalis na siya dahil hindi siya nasa tamang mood, pero dahil sa pagpipilit, hiniling niya na kantahin ng pusa ang lactose jingle para patunayan ang pagkatagahanga niya. Buong sigasig itong inawit, ngunit sa huli ay nawalan siya ng malay dahil sa pagkabigla. Napansin ng baka ang kasama nito sa kabilang panig ng bukirin. Nakita ng aso na nalulungkot ang kasama niya, kaya nilapitan niya ito at sinabayan sa pagdadalamati. Ikinwento ng baka na pinaghiwalay sila nang magsara ang unang pagnenegosyo ng bukid, at nang ibenta ito ng bagong kumpanya, ginawang laruan ang kasama niya para sa mga bata. Sinubukan niyang pumasok para masilayan ito ngunit palaging pinipigilan. Ngayon, 6 na segundo lang niya ito nakikita, 2 beses bawat araw. Imungkahi ng pusa na pwedeng nilang tulungan magbalikan ang magbakas kung tutulungan siyang makapasok sa bukid para sa kanilang misyon, dahil nakasalalay ang buhay nila rito. Tumugon ang baka at gumawa ng detalyadong plano kung paano makakapasok ang tatlo. Bawat isa ay binigyan ng token bilang simbolo ng kanilang pagkakakilanlan, nagbabala ang baka na huwag dadaan sa Pine Room at sundin ng maayos ang plano kung ayaw nilang mamatay. Inutusan silang dumaan sa ventilasyon at pagkatapos ay iligtas ang kasama niyang baka. Dahil sa pagtatalo ng dalawa, paulit-ulit silang pumapalya. Bilang parusa, tinali sila hanggang matutunan nilang magtulungan. Ginamit nila ang baging para hampasan ang isa't isa hanggang sa umamin ang pusa tungkol sa pakiramdam ng pag-iwan, isang emosyonal na pagbubunyag. Sinabi ang katotohanan, noong gabing iyon, totoong umalis ang ama upang kumuha ng pagkain. Hinintay niyang umalis ang empleyado ng restaurant para makapasok sa basurahan. Pero pagbalik niya, nakita niya ang pusa kasama ang lalaki sa restaurant, at napagtanto niyang mas mabibigyan ito ng magandang buhay, kaya pinili niya ang lalaki. Sa bagay, madalas siyang bumibisita sa pusa ng palihim mula sa punong Robley. Pinatawad ang ama, pinuputol ng aso ang tali, at nagpahayag ang baka na may pag-unlad na sa relasyon nila. Bagaman aabutin ng 17 taon ng ganap na pagsasanay, may natitirang 24 na oras lang kaya sinabing sapat na silang handa. Samantala, bumalik ang iba upang ipaalam na handa ang tatlo para sa pagnakaw. Ngunit may sariling plano ang masamang pusa, tumawag sa control station. Gamit ang app sa pagsasali ng tunog ng hayop, nalaman ng opisyal na may paparating na pagnanakaw sa bukid. Agad silang pinadalhan ng tauhan para pigilan ito. Sa araw ng misyon, binigyan ng maliit na pakete para sa komunikasyon. Gamit ang binocular, pinili ang pinakamabuting ruta. Pumasok sila gamit ang mga backpack ng bata at nagtungo sa silid ng kuryente. Habang binabantayan ng awtoridad ang buong bukid, sinuong nila ang air vent ayon sa plano. Ngunit nauwi sila sa bawal na bahagi, nahulog ang pusa sa loob nito at bumagsak sa malaking blok ng keso na ipoproseso. Muntik ng masugitan, ngunit naagapan. Ngunit nauna ang awtoridad,
hinold up ang truck ng gatas at dinala ang pusa at aso sa kulungan. Nagtangka ang ama na tumakas gamit ang truck. Muling naduraj ang puso ng pusa, muling iniwan. Sa kulungan, nakatagpo ang pusa ng mga dating kasama, galit sila dahil akalang iniwan sila. Ngunit nalaman nilang lihim siyang banibisita mula sa labas, sa kanila inamin na mali ang akala nila. Dumating ang lalaki para kunin ang pusa at aso nang may kontak dahil sa tag sa aso. Hindi alam ng pusa na may tag pala siya. Dinala ng ama ang truck ng gatas sa masamang pusa, na inamin ang nais niyang saktan ang ama. Ngayon, may bagong plano ito. Masayang bumalik ang pusa at naghanda ng malaking handaan. Ngunit napansin niya ang roble sa likod bahay. Nang umakyat siya, nakita niya ang daan-daang marka, tanda ng pagbisita ng ama. Doon naintindihan niyang mahal talaga siya nito. Umalis sila upang hanapin ang ama. Sa tagwan, nakita nila ang board na naglalaman ng masamang plano ng pusa, balak nitong ihagis ang ama mula sa tren habang tumatawid sa tulay. Sumama ang dalawa kay Otto at humingi ng tulong upang mailigtas si Vic bago nila tuparin ang kanilang bahagi ng kasunduan para maibalik si Ethel. Nahabol sila ni Otto at inihagis si Garfield papunta sa tren. Tumawag sila ng isang pulutong ng mga pizza drone upang tulungan sila sa pakikipaglaban kina Roland at Nolan. Sa tulong ni Otto, sumakay si Garfield sa mga lumilipad na kahon ng pizza at nagdulot ng pinsala sa mga aso bago siya makarating kay Vic. Pagdating nila sa tulay, itinulak ni Garfield si Vic palayo dahil naghanda na si Otto ng lambat na sasalo sa kanila. Subalit, masyado itong masikip at sila'y tumilapon pabalik sa bisig ni na Roland at Nolan kung saan naghahanda na si Jinx upang masaksihan ang kanilang kamatayan. Ang muling pagkakasundo ni na Garfield at Vic matapos ang kanilang pinagdaanan ay labis na nakaapekto kina Roland at Nolan, na siyang naging dahilan upang magalit sila kay Jinx. Bilang tugon, itinulak ni Jinx ang apat palabas ng tren, pero nadulas din siya at nahulog habang tumatawa. Nagawang iligtas ni Otto sina Garfield, Vic, Roland, at Nolan. Pagkatapos nito, tinupad ni Garfield ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pakikipagpalitan kay Marge, isang hola kapalit si Jinx na alam ni Marge na may sala sa pagnanakaw. Ibinigay niya si Ethel sa kanila. Nagkita muli sina Otto at Ethel sa isang masiglang tagpo. Nagpaalam si Vic habang sila ni Garfield at Audie ay bumalik sa tahanan ni John. Pumasok na sina Garfield at Audie sa loob, ngunit matapos mag-isip, muling lumabas si Garfield upang puntahan si Vic sa punong oak at inanyayahan itong maghapunan. Niyakap nila ang isa't isa sa unang pagkakataon. Sa loob ng bahay, hindi natuwa si John nang makita ang bill para sa lahat ng pizza drone na ginamit ni Garfield. Patuloy na bumibisita si Vic para sa hapunan hanggang sa tuluyan siyang ampunan ni John. Samantala, lahat ng nakakakilala kay Jinx, kabilang ang mga kapitbahay at ilan sa mga pusa sa paligid ni na Garfield, ay dumalo sa kaarawan ni Garfield. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.